U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carson, there is a potential establishment of a mutual ammunition co-production facility na ilalagay daw po sa dating U.S. Naval Base sa Subic Bay. So, do you think this will help with the current development with the China or will worsen the situation? Well, itong militarization ng Pilipinas na ginagawa ng Amerikano ay isang layunin lang. Tayo ay handa at itulak sa isang proxy war laban ng China. And dapat ito I think madali naman maintindihan na mabatid po ng publiko ng Pilipino na dahil nakikita nila yung nangyayari sa Ukraine, sa Middle East, and itong mga nakarang kasaysayan ng mga proxy wars ng Amerikano. Inihanda po dahil po marami na tayong record at na-relate, nabasa na salita galing sa American naval military commanders and security people that they're targeting to create a war in Asia by 2027 or 2028. So it is now in an advanced stage. The latest news dito sa ating security situation in the Philippines is that nag-testing na sila ng Nemesis missiles ng Amerikano. This is the warning that the warning bell that we are tolling, ating kinakalimbang na po sa ating bayan. Tayo ay inihanda sa isang proxy war na mawawasak po ang bansa tulad ng nakita natin pagkawasak sa Ukraine ngayon. Sa Ukraine po, 1.5 million casualties na po ang Ukrainian military. Ang recruitment po nila ay pinipilit na po sa mga mamamayan, kinikidnap na po ang mga mamamayan para magsilbi sa gera sa front lines. That is what is coming. Dahil po nakikita po natin ang bukas open arms na pagtanggap ng ating armed forces of the Philippines dito sa mga paghahanda ng proxy war ng Amerikano. At nakikita po natin, harap-harapan po, yung pag-inganyo po nitong si Bibot Tudor, National Secretary, nitong mga preparasyon para sa proxy war. Nakikita po natin na binubuo halos linggo-linggo ang mga karagdagang defense pacts ng Pilipinas with European countries. Yung huli na bandera po ng mga pahayagan ay yung Lithuania. Kaliit-liit na bansa ay nagpupunta dito para makipag-defense agreement with the Philippines. Ito ay patungo doon sa tinatawag na Asian NATO na gusto nilang coalition of the willing na magsama-sama at magbigera po dito laban sa China siguro at hindi obvious target. So, payag pa ang Pilipinas dito? Yan ang tanong. Siguro, bago ako mag-refer dito, tanong din kay Kakato Quintani, ating idagdag ko na kasama po dito sa sutiyang paghahanda sa proxy war ay itong kampanya laban sa kay Vice President Sara Duterte para hindi maibalik po yung independent foreign policy at yung neutrality sa pagkapanalo po ni Vice President Sara Duterte in 2028. Yun talaga ang strategic objective dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So pati ang domestic politics natin ay naguguluhan at nagugulo nitong kampanya ng Amerikano dito. Nagkaano? Ako